Hello! Welcome na naman mga kakulto at aking mga followers dito sa ating vlog na Dear Te. Ito po ang normal edition for a change. Wala pong background, wala pong effects, kundi normal lang. Very light na pink na lipstick lang katapat at konting pa-cute lang. Charos. So anyway, ito po dahil may bagyong parating, sana medyo makatulong ito para medyo mawala ang ating mga worries na magdasal tayong lahat na sana maging maayos sa lahat, hindi maging malala ang bagyo. At anyway, kaya lang ko naisip to dahil wala akong magawa. At abangan nyo po at may kakaibang pagbabago ang mangyayari sa vlog na ito. Leveling, abangan nyo po yan. At syempre, abangan nyo po ang gagawin kong Dear Test sa aking concert live sa Music Museum, November 12 po yan, sa K-PAC, The Wapak Concert. Kaya dapat bumili po kayo ng tickets, 891-9999 para palong-palong concert po yan. Pag hindi po kayo tawa, abangan nyo po ako sa labas. Shit. Okay, simulan natin ating Dear Te, The Normie Edition. Okay, ayan. Ang unang sulat ay galing kay Rain. Hi Te, my name is Rain. Gusto ko lang humingi ng advice sa'yo. When I was in third year high school, 2004 pa yun, I met my first BF pero naghiwalay kami kasi pinagpalit niya ako. Okay, 3 years ago, I got married and I really love my hubby. Pero nakita kami ng ex ko through chat. Wow. I feel so happy and I always think of him. I'm not sure kung anong nararamdaman ko. Nag-cheat ba ako sa hubby ko dahil sa nararamdaman ko sa ex ko? By the way, meron na rin yung ex ko. Please give me some advice. I really need it. Rain, 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 rain. Tama-tama, mabagyo. Go away. Charos. Hindi. Rain, wala ka namang ginagawa masama pa, di ba? Sabi mo, nag-chat pa lang kayo ng ex-boyfriend mo. Ikaw ikaw mismo nagsabi, sinulat mo na masaya ka naman sa iyong love life, sa iyong married, sa iyong husband, di ba? Happily married ka naman. Iniisip mo lang naman siguro siya, nag-chat lang kayo. Pero syempre, lahat ng mga kagagahan at kalandian, mga ganyan, nagkisimula yan sa ganyan. Tapos, before you know it, makikita na kayo. Pero, hanggat wala ka pang ginagawang ganyang move, hanggat na nasa utak mo pa lang yan, ay hindi pa siguro kasalanan niya. Wala man siguro masama mag-isip, lalo pa nakaraan kayo, di ba? Pero, yun nga, hanggat wala kang ginagawa, action, or you're not, unless you're going to act on it. Pero dahil nag-iisip ka pa lang, hindi masama, hindi ba kasi kasalanan yun? Para sa naman pag ako, nag-iisip ako ng tatlong mga gwapong lalaki na hinaharot ako sabay-sabay, ganyan, mga ganyan. Iniisip ko lang naman, di ba? Siguro, yun yung tatawag na pantasya. Wala siguro masama doon. Ngayon, pag ginawa ko talaga yun, abay para na akong pok-pok, di ba? So, wala naman siguro masama sa pag-iisip mo tungkol sa ex-jowa mo unless gagawa ka ng move. So, kung ako sa'yo, wag na lang kasi masaya ka naman. Bihira ngayon ng mga happily married ay kaya wag ka na umarte. Okay? So, next letter ay galing kay Sakura. Ang kanyang problema ay bakit daw ganon? Before I'm a playgirl, I mean noon kahit 2 o 3 ang BF ko, kayang-kaya ko pagsabay-sabayin. Pero ngayon, naman matino na ako, pero bakit ganon na naman? Ganon ng ganon? Pag may nanliligo sa akin ngayon, parang wala ako nang ganang makarelasyon. Bakit ganon? Antayin mo, bakit ganon? Nakatatlong bakit ganon ka? Siguro, Sakura, dahil dati ay ikaw playgirl, maharot kang babae ka, at tingin mo sa puso mo, sa iyong katawan, whatever, hindi kita judge, ay parang buffet na bukas sa gustong kumain, charot. Ang tawag dyan siguro ay nanawa ka. Nagsawa ka. Yung nga lang, isa lang ang syota mo, masakit na sa ulo, yung pa kayong 2, 3, ano na. So, baka naman pwede naman siguro magpahinga ang puso, magpahinga ang katawan, magpahinga ang utak, magpahinga lahat tayo sapagkat sa pakikipagrelasyon. Dahil hindi naman biro yan. So, wag mo kong tanong kung bakit ganon. Dahil talagang ganon. O, di ba? O, magpahinga ka naman paminsan-minsan. At sana next time, kung mag-boyfriend ka, ay sana isa lang. 'Di ba? Kasi mahirap yung Diyos ko, ano na? Ang kala mo saan, eat all you can. Maganda isa-isa lang, okay ha? Dahil ang karma, digital LED na. Good luck. Okay, meron pa siyang actually isang tanong, hindi ko alam kung galing din sa kanya, pero nakasunod sa comment. Meron siyang, ito pa, follow-up question. When I was in the Philippines, meron akong best friend na boy, kumbaga, kasama ko siya lahat, blah, blah, best friend sila, tapos nagtapat yung lalaki sa kanya, at biglang iniwasan niya yung lalaki at sumulat pa rin yung lalaki sa kanya na bakit daw ganon. Pag gwapo daw, sinasagot niya, pero pagdating sa kanya, hindi siya sinagot.
maganda raw kasi siya, itong babaeng to. Bakit ganun ang naging reaksyon ko nung sinabi niya sa akin na may feelings, ano to? Feelings, yung best friend kong ito sa akin. Abay, hindi malaki ang problema mo, te. Napakasimple lang. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo talaga siya type. Diba? Hindi mo talaga siya type. Huwag natin ipilit. Oo. At sana yung lalaki, kaibigan mo, sana rin wag ipilit na talaga hindi mo gusto eh. Dapat hindi mo pinipilit. Dapat nagkukusang loob yan. Ganun ka talaga. Wala akong magagawa. Kung mahilig sa gwapo, magagawa natin. Magagawa niya. 'Di ba? May mga tao talagang ganyan, hindi tayo hinuhusgan again. Ayun talaga ang trip mo, type mo. At least naging totoo ka sa kanya, yun importante. Sayang nga lang ang pagkakaibigan niyo, sana mas save pa rin dahil masarap pa rin magkaroon ng kaibigan na lalaki, na straight, 'di ba? Ako para sa akin masarap din 'yun. Na meron ka kwentuhan na meron kang natatanong na sa side na point of view na lalaki, 'di ba? So sayang pag nawawalan tayo ng mga kaibigan dahil in love or na-misinterpret na nga pagiging closeness sa kanila. So anyway, sana maayos niyo yung problema niyo yan. At talaga nga naman, sabi mo kasi choosy ka. Hindi ba siguro choosy? Siguro na talaga, hindi mo talaga siya gusto. Yun lang yun. Okay, next letter sender ay galing kay G. Medyo mahihirapan ako ikwento to dahil nakakaloka mga kaibigan. Inaabisuhan ko na po kayo. Ito na, inaabisuhan ko na kayo. Huwag kayong magibigla. May boyfriend po ako na seminarista. Alam namin friend namin na pare na kami. Hindi naman siya lang doon, pero basta wala naman daw kami ginagawang masama. Ay, tutuloy ko ba to? Tutuloy ko para sige. Nahihirapan man kasi ako kasi wala kami normal relationship like others have. Natural. Ang hirap, hindi ko na alam mangyayari sa kanya. Nasa loob siya, nasa labas ako. Tapos, alam mo yung feeling na super gusto ko siya makasama, like alam mo yung night outs and everything. Ayun, tapos ayun, ano ba sa tingin mo dapat kong gawin, te? Sa tingin mo ba dapat ko siyang hiwalayan or tiis-tiis lang? Magtutuloy-tuloy siyang magpare o ordinahan na siya next year, pupunta na siya ng Rome. G, tanong mo sa akin kung dapat ba siyang hiwalayan. Ang tanong ko sa'yo, bakit mo ba siya pinatulan muna in the first place? Alam mo magpapare, ano nga papala mo? Hindi po ako sagrado katoliko, naniniwala, pero ako may madasaling tao, naniniwala po ako sa karma, nagdarasal po ako gabi-gabi, araw-araw, pag-isip, basta, spiritual akong tao. Pero hindi ko kailangan maging sagrado katoliko para sabihin sa'yo na mali ang ginagawa mo. Dahil alam ko, ang pagkapare, para silang nagpapakasal sa simbahan. Di ba yun? So, nakakaloka naman tong friend mo na pare na kinukonsinti pa kayo. Ano nangyari? Hindi ba kayo natakot sa ginagawa nyo? Baka tamaan lang kayo ng kidlat? Te, wala ka, anong tiis-tiis? Hanggang kailang magtitiis? Nakakaloka ka, te. Sana basaya buting sinulat mo at isip mabuti mga sinabi mo. Dahil hindi mo kailangan kahit sino siguro hinga mo ng advice, sasabihin sa'yo isa lang, ay, loka-loka ka. Charos. Hindi kita hinuhusgahan, pero anong mapapalaan nyo dyan? Wala kang pwedeng itiisin dahil magpapari nga, di ba? So, might as well, tagabayan katotohanan, na yun talaga ang kanyang calling, hindi ikaw. Okay? So, mga kaibigan, pasensya na. Mabilis lang to. Sanali lang dahil gusto ko lang gumawa ng panibago lang. Dahil lang magawa. Dahil puro ang news ngayon nasa Twitter, puro bagyo. Medyo na-tense ako dahil nyo naman na na undoy na. Anyway, abangan nyo po uli ang aking concert na Palumpalo, ang K-PAC, concert sa Music Museum, November 12. At nandiyan ako this weekend, nandiyan ako sa Singapore, pang mayaman. Pupunta ako ng Universal Studios. Malamang hanggang labas lang ako doon dahil wala akong pera. Charot. Anyway, hanggang sa muli, abangan niyo po ang level up ng Dear Ted ng aking video blog. Hindi lang video blog, itong blog na ito mismo. Malapit na, abangan niyo po yan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong palumpalong te. Nagmamahal, pitong intindi sa inyong mga palumpalong problema na nakakatirik ng utak. Ako po si Kay Brojas, signing off. Hengwe. Babuship.